bukad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, inunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kita husay. Kung hanyo ang tanan sa pagtindog, mag-ampon na. Amahan mo nga Diyos, salamat nini nga panahon nga ginatugot pa sa among mga kinabuhi. Nga din kami adunay panahon sa pagsimba kanimo diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Din may imong katuyuan, nga din ang imong mga kaanakan ang kanunay o consistent nga magatuon sa imong pulong, magahisgot sa imong pulong, magatugi sa imong mga pulong. Ingon nga maoy tuburan sa among kadasig, kusog o kalikon sa among espirituhanong pagkinabuhi. O bani kami nining mubok nga panahon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga magalihok bisa man sa among taliwala karon. Dugangi ang among kaalam, Father God, kami tayo mong alagad siya nung mapaagi, o kini ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan niyang madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Where anak kita sa summary of the doctrine of fellowship, especially with the doctrine of having a fellowship with God, no? Fellowship with God the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Ngayon, mao kini siya ang misapplied. Mao ni ang gitawag na to o wala makita o wala hibaloi pagmayo kasagaran sa mga Kristiyano. How to have fellowship with God, no? I thought na nani sa buhol yung isa. Ano man dire? Yes, ang pagpakig fellowship kauban sa Diyos maging pinaka-importante sa atong kinabuhi. And sometimes we are confused nga mas importante ang pagpakig fellowship sa tao. Yes, nindot nga natin pagpakig fellowship sa tao. Apan, ang pagpakig fellowship sa Diyos, magyud ang dapat una. No? Kasi kung mabaliktad ganin siya, mahimo siya nga walay pulos, walay bili. No? Tungkol kay ang atong kinabuhi dependent always with God, no? Kanunay tan dapat nga nagadepende diha sa Dios ug dili sa tao. And sometimes ang tao dependent sa tao. Ug mo nang wala tay kusog. Walay kusog ang usa ka tao sa dihang nagadepende siya sa tao. And sometimes nata sa provision loss, power loss, no? Fame, yun na, no? O wala na ito nakita nga ang ato ding kusog, dili dependent sa tao, kung dili dependent sa Diyos. Ang imong kalipay, dili dependent sa tao, kung dili dependent sa Diyos. Kung mo kining doctrine of fellowship, nga ang pinaka-importante ang imong pagpakig fellowship sa Diyos, no? Dili kayo importante ang pagpakig fellowship sa tao. But of course, when we study the Word of God, mo nang natay panagtigom. No? But sa atong pagpanagtigom, gikinahanglan i-correct din imong kaugalingon, imong ilhon imong kaugalingon. How are you, no? In fellowship with God? No? Kumusta ang imong kinabuhi diya sa pagpakig fellowship sa Diyos? Nitong ilabay Domingo, na-pick up na to ang Hebrews 10:25, in which
misuse and abuse by some, or not some, but mostly, no? Mostly of the believers. No? Nga din, ginaaghat ang matag usa ka mga magtotoo, nga din, magapakig fellowship sa ilahang isig katao. Dili na ito undangon ang atong pagpakig fellowship sa isig katao, which is stated in Hebrews 10:25. No? But just remember nga ato kining gitun-an kining Hebrews 10:25 nga diin wala siya naghihisgot ni tungod sa dili pag-undang sa atong pagpakig fellowship, kundi ang main focus sa Hebrews 10:25 nga magtuon sa pulong sa Diyos. Dili ninyo undangon ang pagpakig fellowship kay naa din ang pagtuon sa pulong sa Diyos. So, actually, ang focus niya is pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili sa pagpakig fellowship sa inyong sikataw. And that's why importante ang grammar sa mga gitawag na to teksto nga atong gikuha. Ug busa samtang nagatuon kita nini atong milabay nga Domingo sa Hebrews 10:25, atong natunan dinhi ang participle nga din usa ka gitawag nato kagamitan sa grammar. Ug nahibalo kita na ang pagtuon sa pulong sa Dios kinahanglan gyud og grammar. Kasi dili nato masabtan ang pulong sa Dios without the grammar. In fact, kinahanglan nato ilhon based sa mga grammatical construction ng usa ka word. Pag-abot din sa Hebrews 10:25, no? Especially gikan siya sa verb and then na-translate nga to sa noun. From to be encouraged to encouragement. Now, to be encouraged, verb, pag ingon nga encouragement, nahimo siya noun. Now, unsay kagamitan o ganong importante ka na siya. Kung dili na mo tukion pagayo, di mo dito yung conclude nga kinahanglan ato ta kay mag-fellowship tas mga tao. Murag kinahanglan imong konklusyon. Nawala ang imong first focus o tumong nga miadto niyon ta ka kay magtuon sa pulong sa Dios. So, gamay nga lipat, no, ma-misinterpret, no? That's why importante ang grammar. Gikan sa elementary tag itudloan nata sa mga grammars like for example noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Mao gina siya ang gitudlo sa tuwa, no? Actually gitawag nato na og 8 parts of speech, no? And in fact, giapil pa niya na ang uban na sila'y panguna-huna nga dapat i-appeal daw ang articles, no? Kasi pag magbasa ka o usa ka statement or sentence, nagi kasagaran din na nagi articles. O bisan man sa dictionary, ginag-conclude sa dictionary nga dapat number 9 ang articles, no? Sometimes gamiton ang ang da, ang an, articles mo na siya, no? O kung dili na ito nahatagan o gamit pagtagad, bisan ka ng articles, importante gihapon kayo na siya. Especially sa pagsulti ni Jesus Christ nga, I am the way, the truth, and the life. Gamit siya tulong ka articles diya, tulong ka da. O dinhali mo masabtan nga ang definite articles diya naghisgot nga siya lang yun ang dalan. Usa lang ang dalan. Muna ang definite articles. Nga gigamit ang da. Kasi kung gigamit ang I am away, meaning usa lang siya sa dalan. Lain dalan. So, importante, no, ang grammar. No? That's why, ang pagtuon sa pulong sa Diyos,
gikinahanglan gyud siya o usa ka pastor na nagtuon gyud dili lang sa pulong sa Dios, pati ang grammar iyang daginuton. Kinahanglan daginuton ang grammar. And that is the reason why atong gina-expose kini Hebrews 10:25. Kaya sa Hebrews 10:25, nag-ingon man gud diri, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the habit of some, but for the purpose of encouragement. Now, ang tao na focus, kasagaran ng mga magtotoo, pagbasa nila sa Hebrews 10:25, nasangit diri sa not forsaking the assembling of ourselves together, as a habit of some. So, di na ang focus. Yung murag, may encourage ta kung natay fellowship, may encourage ta kung daghan ta, may encourage ta kung nakatong mga higala, murag, di na ang isip sa mga kadaganan. No? And yet, nawala ang kining word nga to be encouraged. To be encouraged. Now, paggamit niya to be encouraged, that's why ginatawag siya o participle. Kasi ang participle, gitawag siya o auxiliary verb. Sometimes, ma-identify mo siya na naghisgot siya sa tense. Kini, naghisgot may tungkol sa future, naghisgot sa past, naghisgot sa present tense, or sa Griego na aorist tense. But, by this time, atong nakita, naghisgot siya, but to be. Nasa word nga to be. To be encouraged. To be encouraged. Pag yun yan, to be encouraged, ang purpose mo sa pagdato sa simbahan, parang ma-encourage ka. Ana ang buti pasabot sa participle. Now, pag gamit sa word ni encouragement, nahimo siyang noun. Nganong nata sa simbahan, kung sa may katuyuan nga, nganong nata sa simbahan? Encouragement of the Word of God. Dili ay ang purpose nimo sa pagadto simbahan, fellowship. But your purpose to go to the church is to be encouraged from the Word of God. O mo nang samtang nata din focus sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, ang participle is an auxiliary verb to indicate tenses, and sometimes participle can also function independently as an adjective. So, ginagamit siya as an adjective. No? Now, ganun gihatagan nato ni siya pagtagad para nga masabtan nato nga ang Hebrews 10:25, ang focus niya is to be encouraged from the Word of God. Ang atong purpose diri is Word of God ay dili itong nata sa atong balay, magunahon nata nga moto ko sa simbahan kay na mga kauban dito, na mahigala dito, na mga paryente dito. That is misinterpreted sa Hebrews 10:25. Dapat mo adto diay ka sa simbahan because of the Word of God. Kaya ang Word of God mo naghatag nimo og encouragement. Ang Word of God mo naghatag nimo og pagpaligon sa imong espirituhalong kahimtang. No? So mo ka na siya. Now, this is a Christian fellowship. Just remember that Christian fellowship is no substitute for fellowship with God. Mabitanin mo na itong subject in fellowship with God. Tungod kay, kung dili mo masabtan yung fellowship with God, dito ka ma-fall sa fellowship with people. Murag, ang atong una-una nga, yes, nindot nga doon ay pagpakig-fellowship sa atong isig ka magtotoo. But just remember, ayaw i-focus ang imong pagpakig-fellowship sa tao. Sometimes ang tao is, gitawag na to, destructive, no? Masya yung mga bad behavior, sometimes ma-discourage pa ka. Dili pa ka ma-encourage, no? That's good kung ang usa ka magtotoo, imuhang kauban,
hamtong siya, then dili siya legalist, so kana, encourage ka niya. Pero ang tao, kung sa tao ka magdepende, na yung mga tao ba yan na gitawag na ito nga walay control. So kung dependent ka sa tao, ang tao is destructive. Now, dito sa pagpakig-fellowship sa Diyos, importante kayo. And in fact, sa imong pagpakig-fellowship diya sa Diyos, na yung mga areas na dapat focus gid ka. Dapat focus gid ka. Kasi, ang fellowship with God, dali kayo siyang matagap. Dali kayo siyang magluba. Dali kayo siyang mawala. Ang perbiro nga kalaban niya mo ang thought testing. Diba na tayo momentum testing? Sa momentum testing, atong gidivide ka na, upat lang atong gikuha nga major. Daghan pa na siya. Pero ang atong major is people testing, thought testing, system testing, o disaster testing. Now, sa pagpakig-fellowship sa atong Diyos, kaning pagpakiguban, pagpakigsanturot sa Diyos, ang unang yung bantayan na to, ang ato ang thought, ang atong una-una. Mao gini kisagaran ang gitawag na to bantayanan. Nga naman, mag-worry ka ng gamay, out of fellowship ka na. No? Magkabalaka ka, magkaguon ka, out of fellowship ka na. Mo ka importante ang atong huna-huna, kung saan na to pagbantay ka na. Like for example, bisan man karon na mo sa sulod sa simbahan, nagtuon ta sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios, pagpakig-fellowship sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And yet, sometimes ang ato ang thinking mawala, no? Malihis, no? Mawala sa focus, mawala sa concentration. Now, unsa man kay importante ang pagpakig-fellowship sa Dios? Mao ni siya ang naghatag nimo og kalipay. Mao ni naghatag nimo og stability. Mao ni siya ang naghatag nimo og hope. When you maintain your fellowship with God, mao po niya ang naghatag nimo og ang gitawag na to encouragement nganong nga nagabuhat ka sa buluhaton sa Dios. At the same time, ang imuhang gitawag na to personal sense of destiny. Personal sense of destiny, santang buhi pa ka, nakipaglahom sa eternity. O mo ka nang nagkinabuhi ikaw nga uyon diya sa kabubuton sa Diyos. So, yun na ka-importante ang pagpakig-fellowship diya sa atong buhi ng Diyos. Now, another thing, ang pagpakig-fellowship nato sa Diyos, dapat mabutang sa imong focus ang Word of God. So, there is no substitute for fellowship with God. Fellowshipping with God is fellowshipping with His Word. Nagatuon ka diya sa iyang pulong. So, niya ta sa simbahan karon, kaya nagtuon ta sa pulong sa Diyos. Wala man tayo laing itunan din no? Yung pastor, nagtuon malingin ka ng 8 parts of speech. Yes, related siya. Tungkol kay grammar. Pag mauto ka sa Bible, dapat naibalutan niya na, no? Naibalutan ng mga first person, second person, third person, singular, plural, dapat naibalutan niya na, no? Kaya dili pwede na nga i-disregard o dili hatagan og pagtagad when we study the Word of God. Dili na to kayo masabtan ang Word of God kung dili na to ihaong ang especially ang grammar, especially sa Hebrews 10:25, no? Now, Christian fellowship is no substitute for learning Bible doctrine. Meaning, kung ikaw gusto yun ka sa pagpakig-fellowship diya sa atong buhi ng Diyos, dapat ang Word of God maging priority rin.
Wala gyud substitute niya na. Ug daghang mga kitawag na to, in fact, nako nadunggan din uban bigon sila nga murag para sa ilaha, ang Word of God is just a second priority sa worship. Kaya ginahuna-huna katod yung nagsige kag praising, nagsige kag singgit, pagdaig sa Ginoo, murag yun na emphasis sa uban, no? Well, pag magtanaw ka sa pulong sa Diyos, especially sa John 4:24 to 25 or 23, 24, 25, ang emphasis din sa worship is unsa man. Ang isgutan, ang tinuod nga magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Now, pag hisgutin ng espiritu, buti pasabot nga ang usa ka magtutuo, magsimba siya, dapat espirituhanon siya. Dapat espirituhanon siya. Kaya dili siya kasimba sa pulong sa Diyos, dili siya makatuon sa pulong sa Diyos, kung dili siya puno sa balang espiritu. Kanan lang, duha lang. Filled with the Holy Spirit, and then learn the Word of God. Wala naghisgot din pataas o kamot. Wala naghisgot din sa John 4:23-24. Kundi lang yung hisgutan, magsimba ka sa Diyos sa Espiritu sa kamatuoran. First, you must be filled with the Holy Spirit, and then second, yes, focus sa pagtuon sa Word of God. That's why there is no substitute. Wala yung makapuli, nini, no? Ang pulong sa Diyos pagid mo'y magpalingon o mag-encourage sa kinabuhi sa mata ko sa kamagtotoo. Spiritual growth and the execution of the protocol plan of God and the subsequent glorification of God only occurs through perceptions of doctrine. No? So muna yung iskutan. Meaning, ang imong espirituhanong pagtubo sa dahil nasabtan nimo ang pulong sa Diyos o execution. Sa maning execution of the protocol plan of God. Meaning, i-apply nimo ang pulong sa Diyos. Application. And subsequent glorification of God only occurs through perception of doctrine. Now, nahibalong kita, nga doon na kita yung mga objectives. Objectives, tumong. Natay mga tumong. Now, usay, ang atong mga tumong sa atong kinabuhi, mga kalibutanon, no? Say na tayo mong malaghan ng atong kwarta. Say na tayo mong makahuman ta sa atong pag-eskwela. Ang uban, ang ilahang tumong nainindot ng trabaho, nainindot ng negosyo. No? Kuha na siya mga tumong. No? Now, diri sa ato ang espirituhanong aspect, ang atong objective is spiritual growth. Spiritual growth. Naghandom ba ka, kung tinuod nga gihigugman mo ang imuhang kalag, dapat naghandom ka nga magatubo ka. Nasabtan ba ninyo, no? Kung sa importante na dapat ang first objective mo is your spiritual growth. Di man ka mag-enjoy. Dili ka mag-enjoy sa imuhang kinabuhi not until ma-attain mo ang bisag first level sa spiritual growth. Dapat yun, mabot ni ganina. Hantod nga, dili ka makaabot nga na linya, ang imong pagpangalagan sa Ginoo nara sa surface, no? Murag nara sa naghapaw-hapaw ka ra. Dili ni mo muna'y kasagaran nga gina-example nila, mura daw kag mangingisda nga nara ka sa mabaw. Kung nara ka sa mabaw, mangingisda ka, kung saan may mong makuha? Ha? Unsa? Ibis. Yapil na nato ng mga sa tawagan ng mga kinason. Kaya mo na nasa lapihan, nasa sa tawagan na hunasan.
Mao ra gina imong makuha. Dili mo ma-appreciate nga na mga nindot nga mga isda, mga gwapo nga mga isda, mga labi nga mga isda dito sa laom. Dili mo makuha na siya. Now, sa espiritual ng aspect, kung magpabiling ta diha sa mabaw, dili nato makuha ang mga nindot o mga lamian ng mga pagkaon dito sa gitawag na to deeper doctrine. Mo na magpalalong, kita na magpalalong. O the more nga magpalalong ta, the more nga magagrow ta. So, the more nga ang imuhang pagtuon, magkalalong, yes, ang imuhang pagtuo, the more nga magsaka. Magtaas ang imuhang gitawag na to pagtubo. O once nga magatubo na ka, makaabot na ka sa gitawag na to spiritual self-esteem, kaya mong ginay first level sa spiritual adulthood. Once nga maabot na ka sa spiritual self-esteem ang God, na murag naka-boundary na ka ba? Murag nakaabot na ka sa permiro ni mong objective nga imo nang nahigugma ang Diyos. Nahigugma na ni mo ang Diyos nga mahal. Na nakay courage, na nakay kaisog, o ngano nga mga propeta sa unang mga panahon, willing man sila magpakamatay, sila mapagtuo. Like Daniel, no? Willing sila, no? Bisa pag isuknod sila sa kalayo, okay na sila. Nga naman, kita nila. This is, kini ang kinabuhi, kinahanglan nga dili i-compromise. Kini ang kinabuhi, dapat mahimaya ang Ginoo. Now, niabot naman sila sa taas ng level. Meaning, niabot na sila sa tumong, silang objective nga glorification of God. Kita, kung wala pa tayo mabot sa objective na ito ng glorification of God, dili lang sa ubos. At least, makapasar ta sa mga gagmay pagsulay. Kining pagsimba, pasar na tayo ni, kay kada Domingo, nanam ta sa simbahan. So, okay na tayo rin, no? Na yung mga gitawag na ito, people testing, makapasar na tayo usahay. Usahay po, bagsak ta. Disaster testing. Ang just no, murag gawas sa linog, di ko na po sila nito, di lunog na po. Daghan na daw patay, no? So, mga disaster testing na pwedeng mawala ang kinabuhi sa usa ka tawo. Now, kung wala pa tayo mabot sa spiritual maturity, ang kamatayon, murag hadlok, no? Hadlok. Yun naman, dili pa man ta kadawat. Dili pa naman nato madawat ang kamatayon. O mao nang nag-demand yun siya of spiritual maturity. Kaya kung muabot na ka sa taas na level sa mga spiritual nga pagkahantong, bisan man ang kamatayon, dawat na nimo. Nga naman nga ang mga Bible characters sa Old Testament, wala man sila kahadlok. Bisan man sa kamatayon, dawat na nila ilang kinabuhi. Libero na sila nga ang kamatayon mao ang pinakadabis nga panahon nga moadto kag langit. Kana kung hamtong ka, no? Kana kung nag-mature ta, mo na ang pinakadabis nga panahon. Kung insakto na nga panahon nga kuhaon ta sa Dios, mo na ang nindot nga panahon, mag-insaktong panahon nga moadto tag langit. Mao kana nga ang usa ka magtutuo dapat gid motubo gid sa pagkantong. Kaya dili naman siya mag-question. Dili na siya para sa iyaha wala na siya lain pang ambisyon nga kalibutan. Ang iyang ambisyon is langit no naman, no?
Sumunang kinahanglan mo tubuta. Gikan sa spiritual self-esteem, combined with the Word of God, nga diin iyang nasabtan, then mag-mix dito sa mga 10 problem-solving devices, mga spiritual skills, 2 power options, mag-connect na ito niya dito, feeling of the Holy Spirit, fellowship with God, isumpay-sumpay na niya ng tanan, pwedeng musaka siya sa spiritual autonomy and then mo diretso siya sa spiritual maturity. Which is ang spiritual maturity, mo isikan tactical objectives sa gitawag na to execution of the protocol plan of God. No? Importante nga sabtan mo ng number 1, tactical. Sa tactical, dapat mabot ka sa spiritual self-esteem and then mulabang ka sa spiritual maturity. Muna yung tactical objectives na to. Hantod nga dili ta mabuta ng spiritual self-esteem o spiritual maturity, nagpasabot, wala pa tang maabot sa atong objective, isip mga magtutuo. Wala pa tang maabot sa atong tumong, tuyo, nga magatubo kita ng espirituhanon, magatubo kita nga sa pagkahamtong. Now, sa strategic objectives, muna itong gitawag na ito, occupation with the Lord Jesus Christ and glorification of God. Meaning, kung mabot na kaniya na, muna ng panahon na bisag mo sa may mahintabo sa imong kinabuhi. Okay lang, no? Ang imuhang nga mahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi, buhi mong kao, patay. Mo ginay tumong sa imong kinabuhi, glorification of God, glorification of God. Now, dili lang itong glorification of God, yes, kanina, ang kasasimbahan karon. Ang pangutana din himaya ba ang Diyos? Kung ikaw spiritual, yes, himaya ang Diyos. Kaya mura mo na yung kitanaw. Kung espirituhanon ka, nakasasimbahan, nagtuon ka sa pulong sa Diyos, minaw ka, focus ka, concentrated ka, God is glorified. But, wala siya, dili kayo ang glorification niya iyang gikinahanglan. Ang glorification nga gikinahanglan sa Diyos, sa diyang adunay mga evidence testing. Ang evidence testing, lahi ra kayo nining ato ang ginabuhat nga mahimaya ang Diyos. So, whatever you do it all for the glory of God. Pwede rin yun no? Pero, katod yung gitawag na ito maximum glorification nga naghisgot nitungod sa imong pagdulot gyud diya sa imong pagpakig fellowship kauban sa Diyos nga bisan man sa mga pagsulay sa kinabuhi, okay ra ba ta na yung mga pagsulay sa itong kinabuhi? Sometimes ang nasod baya maka-encounter og mga disasters, no? Naminaw ko itong last week, nag-monitor ko sa gubat sa Iran, sa Israel, gubat sa Amerika. Makana kagil, grabe gid ang kadao. Grabe gid ang kadao. Destructions ra gid ang nasa gubat. Pero nganong naamang gid gubat? Nganong maggubat mi gid ang nasod nga kahibalo mo gid sila nga distractions ra gid ang atoan. Now, sometimes ginagamit ang gubat ingon nga testing sa atong mga pagtuo. Wala may trabibalo nga doon ay gubat nga mabot sa atong nasod. Do atong ikaduhang gubat sa kalibutan, pamanta na tao ato, umot kisay na tao na, bisan sinday, pamasinday lidan, na tao na, no? Atong ikaduhang gubat sa kalibutan, kung makatanaw tao mga movie or pelikula nga isalida, makana ka usay ba pagkalisod no? Katong focus lang sa gubat nila sa litin, katong sa litin lang.
nga naggamit og daghang nga strategy ang mga Hapon o kung saan nila pag-ilog ang naval base sa Amerika. Pwede naghanang patay. Pwede naghanang patay ang Hapon, pwede po naghanang patay ang Amerikano. Kaya dati nailog sa Japan, and then miyabot ang panahon nga napustingan na po sa Amerika. O nahimo nilang naval base. Pila ka mga dagkong mga barko o pila ka mga barko sa Hapon nga diin naningkamot yun kagubo nila ang naval base sa Leyte. So, perting naghanong patay. Disasters, no? And then, gubat sa Manila kay pamanto, na may mga Hapon lagi. Nya ang Amerikano to gusto naman nga bawion gid ang Pilipinas gikan sa imperyo sa Japan. Daghang kay mga gubat. Ang sa tuwa lang, wala lang patan nitong panahon na. No? Kung naanatan nitong panahon na, unsa ka nga to ang mga pagtuo. Kumusta ka nga itong pagtuo sa Diyos? Siguro, basig mausap. No? Wala kita masayad. Mga disaster pa na siya. Man-made nga disaster. Gikan sa samtang nagatuon ta sa Biblia, ibalutang nga adunay gubat nga nagapanghitabo. First, katong pagkatake gyud sa Babylonia, sa Israel, pagkatake sa Persia, and then pagkatake sa Gresya, then pagkatake sa Roma. Mga gubat na siya tanan. And then pagabot na din sa mga 12th century, so dito na po ang kanang Turkey, hindi mo na sa Turkey yun sa unang panahon. Ang Turkey originally gitawag na siya Ottoman. Nahimo po na sa empire. Dako strong po na siya kanasod kanang Turkey. And in fact, almost part sa Asia o sa part sa Europe, ilaha po nang nagunitan sa ilang empire. Itong Ottoman Empire. And then, sa diyang naginahini na sila ka-collapse kay niatake sila diri sa Western Europe, wakman sila magmadaugon sa Great Britain. So, ang nahitabo, naginahinay sila ka-collapse. And then, hantod nga, nahimo na po din sila nga Turkey. Turkey na lang sila karon. Tanaw mo sa balita, no? So, di mo makikita Ottoman din. Doon ay Ottoman Empire. Hantod nga, miabot pa ang uban pang mga gubat. Itong gitawag nila o First World War. Ang First World War, doon na tustuwa, 1914, and then Second World War. Muna itong 1939, so good. Gubat. So na yung mga gubat nga nagapanghita mo o wala kita kahibalo kung mu-escalate ang gubat sa Middle East. Kaya karon grabe naman ganyan ang ginubatay. Ultimo infrastructure, ginaguba na. Mga kalsada, mga bridges. So, meaning, posible yun, nga kung nga ka nagapuyo dito, di nakakatabok sa pikas, di nakakauli sa imong gipuyan, kung nga ka rin nagapuyo. Tungkol kay, anay naman sa infrastructures, dili naman kay military to military ang ilang focus. No? Na wapagitag sa balo, kung sa pag-isonahan niya na, kay may tendency pa nga mga dagkong planta may pag-atirahan. Or mga energy power. Sa ikag mawanantag kurinti. Sa ipatiwan mo, watang kurinti, initaw sige pamaypay. No? Sige complain. Wala kag tubig.
Ang tubig, wala yung supply sa tubig. Maghinakutay ka. So, disaster. Ang atong pagtuo, yes, na yung mga panahon nga dili tayo exempted yan ha, basig mo mo, Pastor, anak man ta sa Diyos. Tinod, anak ta sa Diyos. Yes, protected ta, pero it does not mean protected ta sa mga disasters. Pwede ta na maikot yan. And then, ang atong pagtuo, kumusta? Now, mo nang gikinahanglan sa imong pagtuo, na imong yung paligunon siya. Pasakawan mo sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o dapat mabot ka sa spiritual maturity. Pag-abot mo sa spiritual maturity, kung na may mga disaster testing sa iyong kinabuhi, kadawat ka na. May basig mo na ning pamagi, no? Nga, kuhaon ako sa Ginoo. Dawat na ning mga kinabuhi. Kaya tinuod lang, kung dili ka mo abot, dili ta mo tubo nga sa paghamtong, dili kita makadawat. Sakit ang kamatayon. Sakit ang kamatayon. Kadlukan ang kamatayon. O dili ka makadawat. Kanang all things work together for good. Di na may tabo para sa mga bata pa ng mga Kristiyano. Wala na yung application sa mga bata pa ng Kristiyano. Ang all things work together for good, may tabo lang na siya sa dihan ikaw nagatubo ng sa pagkanto. Ngayon ka, okay na din. Mo na siguro ni katong kinabuhi, mo na siguro ni, dini na siguro takuhawan si Ginoo. So gitawag siya dying grace. So kung di ka kasabot, dili dying grace. No? So spiritual growth and the executions of the protocol plan of God and subsequent glorification of God only occurs through perceptions of doctrine and spiritual maturity. So dapat puno ang atong kalag sa pulong sa Diyos. O kay puno sa pulong sa Diyos, dapat niabot sa spiritual maturity. Dili man pwede nga na spiritually matured, niya way sulod. Hindi po na pwede. Ang spiritual maturity nag-base kanunay sa doctrine in our soul. So dapat naisulod yung doktrina. Kung sumi mo ka pang hitabo sa thought testing pa lang daan, ikaw evaluate man kasi mong kaugalingon, no? Sa thought testing ni mo, unsay imong mga ginahuna-huna matagkaroon ko niya. Dapat imo nang ma-evaluate, no? Naghuna-huna kag dili maayo, naghuna-huna ba kag kahadlok bisag wa pa moabot, naghuna-huna ba kag kabalaka sa tanan, no? No, gikinahanglan walaon mamutan imo kinahanglan tanggalon mo na siya. Kay kana siya mo na nakapa-out of fellowship na to sa Ginoo. Sa to testing pa lang. Jealousy. Parehan na kay kasina. Hatred. Arrogance. So, kung siya, balakid siya. Muna siya gitawag na ito harang sa inyong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. So, how do you live in Christian fellowship with God sa matag adlaw? Kay gitagaan mo kag 24 hours. Asa nakabutang ni imong pagpakig-fellowship sa Diyos sa pila ka oras ang ihatag sa Diyos kanimo. Mo na nagtudlo sa imong kahimtang kung hamtong ba dito dili ka. Hamtong. So, priority wise, no? Dapat nibalo jud kag unsay mga priority nimo, no? Bisan man sa imong mga lakaw, no? Just remember nga ang Diyos nahibalo sa imong kinabuhi ug asa ka dapat niya nang orasa. Dili ka pwede nga bisag asa lang ka sa niya nang oras.
Basig, naguna-una lang ka nga, kabubuton sa Diyos, bisag asa ko. No. There is an exact place sa usa ka magtotoo sa insaktong nga oras. Dili ka pwede nga moingon nga, mato ko dito. Nga kabubuton sa Diyos ang tani mo, dinhi lang ka. Maglingkod lang ka. Magtuon lang ka. Maminaw lang ka sa pulong sa Diyos. Dili ba na ito priority yun ang pulong sa Diyos ba mo na sa problema? Kung ang pulong sa Diyos, dili gid priority na to, dili ta makalingkod og dugay, no? Dili ta magkapaminaw og dugay, no? Munang importante gyud ang spiritual growth. Spiritual growth and the execution of the protocol plan of God. Sa diyan nagatubo ka execute. Naon sa may execute? Para hindi karon minaw ta sa pulong sa Diyos. This is the execution. Niani ka o nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos. O muning assembling together for Bible study. Muning purpose diay. Ganun nga nagakatigong ka, dili for Christian fellowship, but for the encouragement from the Word of God. Muning sa Hebrews 10:25. So, not forsaking the assembling of ourselves together as in the habit of some, but for the purpose of encouragement. No? O gato na ning na-explain, kining Hebrews 10:25, wala na yung purpose nini mo ang gitawag na to pagtuon yun sa pulong sa Diyos. Hindi kita dapat masayop nini. No? So, we assemble for the purpose of encouragement. What is encouragement in assembly? Perception of Bible doctrine. Perception of Bible doctrine. Doon sa pulong sa Diyos. Focus. Concentrate. And then Bible doctrine must have number one priority in your life. This is the only way nga din na kay pagpaging fellowship ka uban sa Diyos. Kasi ang fellowship with God is fellowship with His Word. Tanawag, mugawas mo din. Unsa asa na ninyo ang pangunahuna sa diyan na mo sa gawas. Di ba kalibutan na punta? Samtang nata din pulong sa Diyos, sige na ito kadunggan. Ginasing tudlo sa pastor. So natay pagpaging fellowship sa Diyos. Natay power. Tinata, ang Christian man ko. Yes, because of the Word of God. Pag sa gawas ka, tinala ka nga, ganong kalibutan man ko, ha? Nagtuon naman ako sa pulong sa Diyos. Kasi exposed na po ka sa kalibutan. Kung dili ka aware sa imong pagpakig-fellowship sa Diyos, mahimo di ka nga magpakig-fellowship ka sa kalibutan. So, encouragement comes from Bible doctrine. Just remember encouragement comes from Bible doctrine. Ang pagtuon sa pulong sa Diyos, matudlo naman nato na importance sa Bible doctrine o impact ng Bible doctrine diri no sa murag. Dili na kay na sa inyo dili na kay na lisod para sa inyo Nakasabot na mo niya no? So, encouragement comes from Bible doctrine and then not from Christian fellowship. There is no encouragement. Sa ako nag-ingon lagi, ang Christian fellowship, dangerous. May encourage ka lang kung hamtong ng mga magtotoo ng kaubanin mo. Pero kung mga karnal, ma-distract ang mga pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Laminag na legalist, na reckless, ma-disturbo ka. Pero kung magapaminaw ka, magatuon ka sa pulong sa Diyos, may encourage ka yun. No? So encouragement comes from Bible doctrine. So, what keeps you coming to Bible class is your own motivation from your own understanding and perceptions of doctrine.
and making it the number one priority in your life. Yun na lang kanindot, kung ang focus gini mo, nga magtubo yung kay spiritually, mo nang Bible doctrine ng mga priority. Asa tong itulo ang pulong sa Diyos. Monday to Saturday, papilion ka. Na nagwali, halimbawa nagwali si Pastor Henry. Kunya na salida, asa mo ka pili? Kaya kung magkapulit-pulit ng ani nila, si Pastor Henry, si Pastor Brad Beso, pero hindi na mapulitan ba? Ang gawas Pastor Danny. Pastor Danny Yaya ba? Nasi Pastor Danny, nasi Pastor Amado. So pag-aran ako, minaw ko. So, meaning, na yung word of God nga nag-abot sa inyo ang mga cellphone siguro din na. Pero napula yung mga bot. Siguro, unsa po lang mga bot sa inyo ang mga cellphone. Siguro, katong mga vloggers nga uban po no, mga bot po to siya. So, nakaipagpili. Asam kayo mong ginapili. So, muna nga importante ang imuhang objective yun sa imong kinabuhi. Kung gihigugman mo ang imong kalag, yun ay the word of God. Kung gihigugman mo ang imong kalag, pagkauna mo siya sa pulong sa Diyos para sa imong objective na magatubog ka. Pero kung wala mo makakasabot sa imong kinabuhi, di wala mo gihigugman imong kalag. So, kay wala mo gihigugman imong kalag, dili mo makita ang kaimportante sa pulong sa Diyos. So I just do hope na ma-picture ninyo kung sa kaimportante ang Word of God sa inyong kinabuhi. If you love your soul, you love Bible doctrine. Tagayin yung pagtagan ang Bible doctrine. Kinsa to, si Ryan kung sa itong kasulti kanina. Yes, daghang mga magtutudlo. Bisan kang John Calvin, makakatong ka. Bisan kang Arminius, magkakaroon ka. Dili lang tanan. Imo lang pagapilion, no? Kay Bob Chin, no? O kinsa pa naman ba, no? Pero ako, nako'y nakita nga usa ka pastor nga akong ginasundan gid siya. Kaya every time nga magapaminaw ko niya, may encourage ko. Dugay na di ko nagasundan niya. Naging mahimo sa kuwang kalag, basta maminaw ko niya. Yes, minaw kong rekyos. Kinsa pa naman ba niya, hindi paminawan. Shuttleworth, nagkapaminaw ko ana nila. Rekyos, Shuttleworth, masay ka ng mga Bisaya, Pastor Boy, minaw kong Pastor Boy. Daghan yung encouragement na yung makuha. But sometimes lagi, ang atong kinabuhi, naay mo gawas po nga mga laing salida lagi sa atong cellphone. Very tempting po. Usahay, makana ka, murag nindot ting issue da, usahay mo kagat ka dito. Pero kung nasa katubang ang Word of God, dapat automatic nang priority na ka sa Word of God. Kung wala siya katubang, paminaw sa nito, kaya pasignapo ka na katunan. Ako, minaw yung impeachment. Minaw po siguro mo, no? So, kung wala siya katubang, nakita mo nga maoray sa ligan, tatanaw, no? But kung na may Word of God, dapat nakay priority. Minaw ko yun, kung sa iyang teaching. Bisan mga langani ka na magpadala lang, no? Magpadala lang sa tingala ka na imabot si mga message pa, no? Nag-enjoy mo niya na, ngayon yung pagtanong niyo mong gwapong message, yung i-repost, no? Pag gwapong message, ipadala sa mga.
Pagtanaw ni mo nga, basig dili ni siya maka-edify, so ayaw. No? Depende sa inyo. So, ikaw na lang kinabuhi. Just remember, the priority is to get doctrine to have fellowship with God. Priority number 1 yun. The priority is to get doctrine to have fellowship with God. Ma-out of fellowship with God, kung may Bible doctrine, kunya, ato kas pikas. Ma-out of fellowship with God din. Automatic din na siya. Kaya, nagpili na magandaan sa kung sa'yo gipili. Dili priority. Imbis mo ito yung priority, nagpili kas dili priority. Pag magkaon ka din ha, na Bible doctrine, niya, na ibalita, asa may priority ni mo? Dapat Bible doctrine ka. Mano say, isumsuman ni mo ng Bible doctrine samtang nagkaon ka. Pero kung may Bible doctrine, sige. Matanawan ng uban nila. Basta kayo lang ma-distract ni mo hang mind, pero kasagaran din ma-distract ko na itong mind. Basta mutanaw to sa laing lagi ba, no? Mausap yun ang itong una-una. Bisa naman lang sa mga salida. Ma-out of, isa tawag na, ma-out of place with ka pag natas bikas, no? Now, ang last, God always supplies a right pastor with doctrine for positive believers. Wala po ko lagay noon nga ako ang right pastor ninyo, no? Basig na mo right pastor teacher gato sa inyo ang dapit, no? But kung ikaw positibo ka na magtotoo, mo nang gitawag din na God supplies a right pastor teacher with doctrine for positive believer. Siguro mong tanata, kumusta ang Davao City? Ang Davao City, kadako siyang highly urbanized city, good siya, no? Pinakadako nga town sa Davao Region. Siya pinakadako nga lungsod sa Davao Region ng Davao City. Now, buwi ka, Pastor, gamay naman na kita. So mo na ito ni pag-justify. Meaning, gamay ng positive believers? Yes, makakonfronta nila, gamay lang. Kay, ang ubang, dili man yun, doctrine ang focus. Pipila lang yun. Sa Old Testament time, maihap lang yun. Dili ganit kamot sila 50 sa Old Testament times. Ang mga positive believers lang yun nga. Imagine that. How many millions ng mga tao? Pila lang ang mga positive believers. Ngayon siguro mo, si Juan lang, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Moses, si Joseph, si Joshua. So, may help ninyo sa inyong mga kamot. In fact, akong isulat na sa ako ang Bible characters, gamay lang yun. 50 to 60 na ang mga Bible characters nga nag-aakuan yun sila, nag-grow yun sa spiritual maturity. Imagine that. No? Now, sa itong panahon karon, pila lang, no? I'm praying for Pastor Brendo, Pastor Rowell, Pastor Jong, Pastor Henry. Nga, bisan man lang gini yung mga pastors lang. Nga mahimo silang invisible hero or pivot believers dito sa Mindanao. Nga, unta, makalabang lang yun sa gitawag na ito. Bisag din na maabot dito sa Pagod, sa strategical kaya nga strategical nga objectives. Kaya ang una yung tumong na to ang spiritual maturity man lang. Kanang maximum glorification of God. Kanang kung nanay evidence testing. No? Now, yun na lang kinabuhi. Yun na lang ka-importante if you love your soul, kung higugma na mo yung kalag, higugma ang doktrina.
Paminawa ang pulong sa Dios. Now, kinsa ang pastor nga nagatudlo sa doktrina dito ka dapat moduol. Dapat dito jud mo moduol sa doctrine oriented, dili tong entertainment oriented, no? Dili tong entertainment oriented. Okay, insakto na natong oras o ato tas closing prayer. Mag-aamputa. Ako hangyan sa pag-atindog. Amahan ako nga Diyos, salamat sa doktrina, sa pagpakig-fellowship nga kanimo. Salamat sa imong mga pulong. Father God, ang among priority number 1 dapat na dili kami ma-out of fellowship with you. Ug sa diha nga dunay mga Bible doctrine nga among madunggan, Father God, dapat i-priority number 1 ang kini. Dili lamang sa sulod sa simbahan, kundi man, bisan man sa among mga balay. Sa dang nagapaminaw kami sa mga magtutudlo, pinagi sa online, taga namang priority, Father God, ang imong putong. Yes, salamat dining opportunities sa kalibutan, Father God. Samtang nagahulat kami sa among hope number 3, mao ang pagkinabuhi uban kanimo sa malabot ng mga adlaw. Ang among kinabuhi nini nga kalibutan usa ka fantastic o thrilling kaayo samtang nagahulat kami sa umalabot ng mga panahon. Ngayon ginasaad nga di kanam. Father God, salamat sa imong mga kanakan. Akong ginatugyan sila nga kanimo. Salamat sa imong padayon nga pagpatubo kanila. Ma-experience nila ang fantastic, ma-experience na mo ang fantastic na kinabuhi. Kinabuhi nga labaw pa sa pagkamalipayon o sa pagka-satisfied tungod sa pagkinabuhi nga nakig-fellowship nga na kanimo. And because of the filling of the Holy Spirit. Ubani kami kanunay, Father God, nga dili kami masaag bisan man sa among mga panghuna-huna, bisan man sa among mga pagbati. Nga kanunay, nagahuna-huna kami sa among objective nga mo ang espirituhanon nga pagtubo, paglambo. O nga ang among focus, Father God, mahimo nga makapahimaya kami nga kanimo samtang nagahulat kami sa imong pagbalik. Kinigtalan na, Father God, akong ginatugyan nga kanimo, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.